Right? Mga kabsat, meron silang pinapakalat na naman itong mga garapata, mga kabsat. Actually, natanggap ko din itong message na to eh. May nag-send sa akin mga kabsat. No? Ipakita ko saglit. Ewan ko lang kung totoo pero to, senior lang sa akin, mga kabsat. No? Ito eh, hapon lang naman. Ipakita ko muna sa inyo. No? Yung na naman na plano nila next week. Kasi next week na yung kinakatakutan nila, mga kabsat. Alam niyo naman na next week. Nakakabaw, mga kabsat. Wait lang, kasan na yun? Ito. Download ko na nga lang ito para mas ma-zoom pa natin, ma-zoom. Okay, downloaded na mga kakabsat. Wait lang po. Punta natin yung mismong folder. Ito po yung pinapakalat nilang kudita. Next week to next week na mga DDS vlogger to pinapakalat ng mga DDS vlogger. Pero syempre hindi na tayo naniniwala. Basta alam nyo naman, basta sabi ko na kasi dyan, basta DDS, alam na this. Teka lang, wait lang attorney, wait lang, attorney, wait lang. Ito yung pinapakalat nila. Ito daw yung, ito daw. Ito na, ma'am. Ito, umuugong ang balita na may mabubuong bagong majority block sa Senado ngayong Lunes. Sa Monday, mga absat. Ilan? February 2. Bunsod ng lumalalang dismaya daw ng ilang senador sa liderado ni Senate President Soto. Really? Nako po. Sila daw yung mga bagong majority block. Andyan daw si Senator Kiko Bam, si Cayetano na magkapatid, si Itis Escudero, si Marcoleta, si Ligarda, yung magkapatid na Villar, si Zubiri, si Estrada, si Amy Marcos, Robin Padilla, Pato de la Rosa daw, Pongo, JBR, Senator Gatchalian, Lito Lapid, Tulfo, Senator Raffy Tulfo at Senator Joel. Ang minority block na maiiwan daw, ito pinapakalat nila. Ako pa, Ping Lacson, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Senator Soto at Erwin Tulfo. Sila na daw maiiwan sa minority block. So, malalaman natin yan sa Lunes kung totoo, ma'am. Pero yan, bali-balita kasi nga, pinapakalat ng mga garapata. O ngayon, puntahan natin to. May bagong topic ni Attorney Enzo Enzo Recto, pasok. Okay, pakinggan natin to. Kailan to? 1 hour ago. O sige, tingnan natin. Pakinahin natin yung sound. Background music. Yan, pahinaan pa natin. O para marinig natin si Attorney Enzo. Pasok, Attorney Enzo. Malinga, baka kinakalat na naman ng mga DDS ito. May bago daw rigodon sa Senado. Babae daw ang magiging Senate President. Papalitan si Senate President Soto. Ewan ko. Mukhang nangangarap na naman ang gising itong mga DDS. Yun lang. Live tayo. Kabunyog Tuto Cantillana. Shout out sa iyo. Kay Kabunyog Mira Inoue, kay Kabunyog Hill Orbita, kay JA. Shout out sa inyo mga Kabunyog. Oh, yari. What's happening? Wala ba tayong internet? Wait lang loading. What's happening? Nako po. Anong nangyari? Wait lang. Naririnig niyo ba ako, mga kapsat? Ba't parang walang... Naririnig niyo ba ako? Hindi ko alam kung anong nangyari. Wait, ba't tuminto to? Refresh nga natin. Introducing ClickUp Super Agents, the world's first AI agents that natively collect... Okay, pasok. DS
Live tayo, Kabunyog Tuto Cantillana. Shout out sa iyo. Kay Kabunyog Mira Inoue, kay Kabunyog Meron sa mga bagong Phil pasok. Orbita, kay Pero first J.A. family, Tommy, shout out. Shout Mark out sa inyo Hangan, mga Ken Kabunyog. Kai, Ganyan din sa Okay, mga no, viewers thank you. natin sa attorney sa lahat ng mga Ricky Tumutorgo, Facebook natin, si Remy Ramos, si Eder Gamier, Encio Pasyon, forward. Batog, si ano rin, si CDS. Ito yung kanyang post. Oh, Ha? sino Will nag-post we yan? have a first female Senate President soon? Agoy. Yan. Yan yung kanilang ano. Si Malo Tiquia yan. Ha? Kaya, Attorney, in denial na DDS yan, si Madutikia. In denial. anyway, hindi natin alam ano bang pinagmumulan ng ano na yan. Totoo kaya yan? Hayaan nyo mamaya, manood kayo ng Dos Amigos namin ni dating Secretary Ronald Llamas. Itanong ko nga sa kanya yan. Alam nyo naman si Ronald Llamas, mas maraming network yan. Mas maraming connection yan. Ako kasi nakabase ako sa Naga City. Saka hindi ako mahilig maki-connect kung kani-kanino. Ano lang ako? Nakikibalita lang ako. Ay si Ronald Llamas, ano yun? Talagang may mga bubuit yan. Bugwit. Anong kumamaya? Kaya abangan nyo, 9:30 mamayang gabi. Oh, 9:30 mamaya. Oh, what happened? Lolo ko internet yun. Ako nga. Checking internet. Malakas naman. Bakit nga yun? Checking. Naku po, ano nangyayari sa iyo? Refresh ulit. 9. Nasa 9. Yun eh. Anak ng kamote, mga kapsa. Nangyari dito sa ating internet at nagloloko yata. No? What's happening? Ang hindi natin alam ano bang pinagmumulan ng ano na yan. Totoo kaya yan? Malutik po yan. Hayaan nyo mamaya, manood kayo ng Dos Amigos namin ni dating Secretary Ronald Llamas. Itanong ko nga sa kanya yan. Alam nyo naman si Ronald Llamas, mas maraming network yan. Mas maraming connection yan. Ako kasi nakabase ako sa Naga City. Saka hindi ako mahilig maki-connect kung kani-kanino. Ano lang ako? Nakikibalita lang ako. Ay si Ronald Llamas, ano yun? Talagang may mga bubuit yan. Anong kumamaya? Kaya abangan nyo, 9:30 mamayang gabi. Music Story, shout out sa iyo. Pero yun na nga, itong sila, galing sa post ni Malo Tiquia, will we have a first female Senate President soon? At iyan yung ano niya, kumbaga nagkakalat siya na magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado at posible daw na babae ang magiging Senate President. Hindi lang yan. Mayroon pang iba. Kaya nga ginawa ko ng topic ngayon kasi hindi lang si Malo Tiquia ang nagkakalat niyan. Ito rin tingnan nyo ito. Mayroon din. Ayan ito raw yung bagong majority block. Yan na yung pinakita ko sa inyo kanina, Mabsat. Pinakita ko sa inyo kanina. Lalabas daw ang minority block na lang si Ping Lacson, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Erwin Tulfo. Ang sasama daw sa majority block Lahat Ang sila lang. sasama sa majority block itong ang sasama sa majority block si Bam. Sasama ba si Bam sa majority? Agoy. Sasama si Bam sa grupo ng mga pro Duterte? Ewan ko lang. Kung magkakaroon ng pagbabago, pwede yan. Si Cayetano, pwede yan. Si Bato, si Bongo, si Pia Cayetano, pwede yan. Si Alan Peter, si JBR to, dala-dalawang isip yan. Si Jinggoy pwede, sasama yan. Si Win Gatchalian, hindi sasama yan. Si Marcoleta, siyempre sasama yan kung magkaroon ng pagbabago sa liderato. Si Jaime Marcos, siyempre sasama yan. Si Lito Lapid, saka si Loren Legarda, depende yan. Actually, ang posibility talaga dyan na mahatak, Loren Legarda, Lito Lapid, tapos si
JB Ejercito. Si Win Gatchalian, mas malapit yan sa administrasyon sa Marcos eh. Si Robin Padilla, syempre sasama yan. Si Tulfo hindi. Administrasyon yan. Itong si Camille Villar, saka si Mark Villar, yung magkapatid, nasa majority yan sa ngayon, sa administrasyon. Kaya lang may kaso kasi. Ngayon lang na balita, may init na balita ngayon. Tama. Mainit na balita ngayon, kakasuhan yung buong pamilya Villar eh. Dahil sa insider trading, yung manipulation ng kanilang manipulation ng valuation ng kanilang mga assets, yung mga land valuation. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito, ako sa tingin ko kung magkakaroon ng pagbabago sa leadership ng Senado, si Camille Villar at Mark Villar, nasa administrasyon yan kasi marami silang problema. Siyempre, pag nakikita nilang parang hindi naman sila natutulungan ng administrasyon, parang walang silbi yung kanilang pagsama sa majority, tuloy pa rin ang mga kaso nila, baka nga talaga mag-isip yan. Baka mag-isip yan. Sasama na lang kami sa minorya. Kakasuhan pa rin naman pala kami. Kaya pwede talaga yung magkapatid na yan. Si Loren Legarda naman, dahil dito sa nangyayari sa kanyang anak, si Leandro Libeste, at saka masasama siya sa iimbestigahan itong si Loren Legarda kasi nababanggit ni Lito Atienza. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, kung babaliktad man si Loren Legarda, babaliktad sila Mark Villar at Camille Villar, kakala sa majority, kasama dun sa bagong majority sinasabi. Ang dahilan niyan, dahil sa kanilang mga kasong kinakaharap. Tama. Si Loren Legarda dahil sa anak niya. Pero sa isang banda rin, hindi kapag kumalas sila sa administrasyon, kapag sumama na sila sa grupo ng mga Duterte, lalo silang lalabas ang lahat ng baho nila. Ang gusto rin kasi nito nila Mark Villar at Camille Villar, dahil syempre kasama sila sa administrasyon, sa mayorya, dapat maproteksyonan sila. Kaya lang, syempre hirap din ng administrasyon magprotekta eh. Hirap din eh. Kaya hindi nila kayang hindi naman pwedeng lahat yan depensahan, protektahan ng administrasyon. Tulad niyang kaso ng mga Villar. Securities and Exchange Commission mismo yung nagkaso sa kanila eh. Anong gagawin nila? Ang gusto nila makialam ang presidente, tigilan ang Securities and Exchange Commission, ay masisira ang administrasyon, ang presidente kapag nakialam dyan sa issue nila na yan. Ito namang si Loren Legarda, ang gusto niya siguro pigilan yung Kongreso, yung Kamara, para imbestigahan yung anak niya. Ay kasalanan din naman ng anak niya eh. Kaya anyway, mga kabunyog, mga kababayan, medyo talaga, syempre, ito kasing minorya ng Senado, itong sila Amy Marcos, naghihintay lang yan ng pagkakataon eh. Pag nakita nilang maraming mga senador ang medyo disgruntled na, diskontentado, gagatungan nila yan para lumipat sa kanila. Gagatungan nila yan. Kaya, mukhang kaya pinufloat ngayon, baka magpalit daw ng liderato. Ang mga nakikitang mga mukha, yan si Loren, si Pia, si Amy, si Camille, yan lang naman ang mga babae dyan na senadora eh. Si Risa hindi naman sasama dyan. Ngayon, kung totoo yung sinasabi ni Malu Tiquia na babae ang magiging sunod na Senate President, diyan sa apat na yan, i-out na natin sa Camille Villar. Hindi pa naman yan, hindi pa yan pwede sa Senate President. Si Loren Legarda pwede. Pero, anong klaseng Senate President siya? Lalabanan niya ang administrasyon. Si Amy Marcos, kayang mag-Senate President yan, pero marami diyang ayaw eh. Kahit, ang pwede lang talaga dyan, Loren Legarda, Pia Cayetano. Yan. Pero, kapag nag-decide kasi napapalitan ang liderato ng Senado, at halimbawa ang mag-Senate President ay si Loren at si Pia, at sasama sa kanila yung mga Duterte senators, ang mangyayari sa Senado niyan, hindi na yan administrasyon. Identified na yan kila Duterte, yung bagong liderato na yan. Kung to yan. Pero handa na, talaga bang kakalas na sila Loren Legarda sa mayorya? Si Amy Marcos dati naman yung nasa minorya. Si Pia Cayetano pa yan. Naglalaro pa yan. Parang Trojan horse yan ni Alan Peter. Si Alan Peter nasa minorya, si Pia nasa mayorya. Agoy. Itong si Camille Villar saka si Mark Villar kasi yung magkapatid, depende yan. Pag tinuluyan talaga sila dun sa kaso nila, kasi ngayong araw balitang-balita, sinampahan ng criminal cases ng SEC, Securities and Exchange Commission, ang pamilya Villar. Lahat sila halos. Si dating Senate President, dating Speaker Manny Villar, si dating Senadora Cynthia Villar, si Camille Villar, si Mark Villar, Paulo Villar, lahat sila. Insiders trading, manipulation, Kaya sa tingin ko,
baka gagatungan nila Amy Marcos ang galit ng mga bilyar para mahatak nilang sumama sa kanila. Pwede yun. Pwede yan. Si Loren Legarda naman, ginagatungan din siguro dahil nga doon sa anak na kaiimbestigahan ng Kamara. Pero sa tingin ko, hindi papalag si Loren Legarda eh. Mukhang ang nakiusap si Loren Legarda sa mga liderato ng Kamara na wag namang puruhan ang kanyang anak. Sabi nung anak niya na in-interview, babiyahe muna siya sa loob ng 5 buwan ba yun? 168 days, babiyahe siya sa 19 countries. Grabe. Kasi daw pinakiusapan siya ng liderato ng Kamara, ng administrasyon na wag nang maglalabas ng mga expose niya. Nakiusap daw ang mother, itong nanay niya, kausap yata yung mga tao ng administrasyon. Pero dininay naman ng Malacanang, hindi totoo daw yun. Pero ano yan, ibig sabihin yan, si Loren Legarda pinapangaralan ng anak na itigil na yung ginagawa kasi hindi niya rin kayang protektahan yung anak niya. Pero aabot na ba sa punto na si Loren kakalas na sa mayorya? Kaibigan niya ni Ping Lacson saka ni Tito Soto eh. Kaya si Music Stories, ang sabi niya fake news yan. Sa tingin ko rin, kung mayroon nang mahahatak galing sa mayorya para lumipat doon, yung magkapatid na Camille at Mark at saka si Pia Cayetano. Pero sila sila Lito Lapid, sila Loren Legarda, hindi kakalas yan. Kaya anyway, kinakalat yan ng mga DDS. Sa ngayon, ayan, si Malu Tiquia mismo, siya ang nagpo-promote niya, no? Will we have a first female Senate President soon? Kay Malu Tiquia yan na post. Mayroon pa akong nakitang post, ganitong sinasabi. Okay, basahin nga natin ito. DDS. Ito yung pinapaliwanag niya. Bakit daw magkakaroon ng rigodon sa Senado? May post ito sa DDS. Ayan mga kabunyog, sa DDS ito. Ano yung sabi niya? Ayan o. Ang sabi niya, nitong DDS na to, yan. DDS News, bagong Senate Majority Block. Umuugong ang balita na may mabubuong bagong Majority Block sa Senado ngayong Lunes. Bunsod ng lumalalang dismaya ng ilang senador sa liderato ni Senate President Tito Soto. Ilan sa mga pangunahing isyung binabanggit ay ang mga sumusunod. Ito daw yung mga issue kay Soto. Foreign relations blunder sa China na ikinadismaya ng business sector at OFWs at negatibong nakaapekto sa trade relations kabilang ang tourism industry. Sus naman. Tama nga yung ginawa ni Senate President Soto eh. Chat-chat talks na itinutulak kahit walang malinaw na direksyon at sapat na konsensus. Hindi pa naman plinote pa lang naman pero wala naman yan. Number 3, walang malinaw na resulta ang Blue Ribbon Committee hearing sa flood control project scandal. Ang gusto nga ng minorya, walang maging magandang resulta ang Blue Ribbon kasi ang makakakasuhan doon sa investigasyon ng Blue Ribbon, mga kasamahan nila sa minorya. Tama. Kakulangan ng mahalagang panukalang batas na tumutugon sa agarang problema ng bansa. Marami na rin yung naipasang batas. Kung totoo man ito, ilagay niyo abogado as SP or yung hindi nag-aabogaduhan. Actually, itong mga rason na ito na sinasabi ng mga DDSs naman, hindi yan totoo. Mukhang ano na naman ito mga kabunyog? Fake news na naman ito. Kaya lang, ang nakakano lang kasi, nag-post it Malu Tiquia eh. Ito yung kanyang post. Will we have a first female Senate President soon? Diyan tayo medyo kasi hindi naman yan magpo-post si Malu Tiquia ng ganyan nang wala siyang namumonitor ng mga galaw. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, abangan natin ang mga mangyayari. Susunod na Sinishare ko kabanata lang sa inyo itong mga galawan na ganito. Mayroong mga balibalitang ganyan na mayroon daw mangyayaring rigodon sa Senado at babae daw ang susunod na ang papalit na Senate President. Anyway, abangan natin. Lagi lang kayong mag-abang sa aking mga channel, sa aking mga Facebook page para ma-update kayo kung anong nangyayari. Itanong ko rin ito mamaya kay Ronald Llama sa talakayan namin. Abangan nyo kami mamaya, 9:30 ng gabi, Dos Amigos. Salamat, okay, Attorney. mga kapunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Alright. Wait lang. So ano sa tingin nyo? Magkakaroon ba ng bagong liderato? Kasi nga, problemado na sila. Tandaan nyo, next week, nakaw pa. No? Wala nang makakapigil sa paghahain ng bagong impeachment case dito kay Lustay. At syempre, maabsat. Problemado. Halos lahat ng mga nasa minority block may kaso. May kaso sila, mga kabsat. Ako po. Tapos, breaking news pa kanina, lahat silang magbibilyar. Si yung magkapatid na senador ngayon, tsaka yung nanay nila, 3 sila may kaso. Kakasuhan ng SEC. SEC na ginawa nila. Nako po, kaya nako po. Problema talaga sila. But anyway, maraming salamat, Attorney Enzo Recto. Punta naman tayo kay Attorney